Hello po. Ngayon ay October 21st, 2023. It's Saturday, araw ng Sabado, ika-21 ng Oktubre, 2023. Atin pong pag-usapan sa ngayon ang Ebanghelyo para sa araw na ito mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 12, mga talata 8 hanggang 12. Atin pong basahin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga pinuno na mga may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo magtuturo sa inyo kung ano ang dapat sabihin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating susing talata ay nasa talata 8 ng Kabanata 12 ayon kay San Lucas. At ito'y makikita nyong nasa English with an image of a cross. I tell you, basahin natin, I tell you, whoever acknowledge me before men, the Son of Man will also acknowledge him before the angels of God. Sa ating pagninilay, sa aking pagninilay, kung minsan kakatwa, kakaiba, kung minsan nakakainis, kung minsan nakakagalit, yung sitwasyon na kung minsan yung mga bagay na dapat nating ikahiya ay siya pa nating ipinagmamalaki. At yung mga dapat na ipagmalaki, siya pa yung mga bagay na kung minsan yun naman ang ating pinahihiya. Halimbawa, nung nag-aaral pa ako at nung kabataan ko, pinagkakwentuhan namin magkakaklase, magkakabarkada, kung minsan, kung paano namin napagalit ang aming mga guro. Yung, napasigaw ko si sir. Napapagsalita ko si sir ng hindi maganda. Nagiging usapan ng tropa, ng magkakaibigan, kung minsan ng ganyan, lalo na sa panahon ng kabataan. Nagdaan ako dyan, kaya alam ko't naintindihan. At yung mga bagay namang ipagmalaki, dapat ipagmalaki, tulad ng mabuting gawa bilang Kristiyano, kung minsan yun naman yung bakit natin ikinahihiya? Bakit mukha natin ikinahihiya? Nakita ko kasi na kung minsan we are too much concerned, too much focused about ourselves. Yung pag sinabing magdasal ka, may magtatawanan. Yung magdasal ka, merong mga mukhang hindi maniniwala, mukhang mga sisimangot. At sasabihin na naikakabit kong minsan, maka-Diyos ba yan? Okay. Ang panganib
ang panganib o ang hirap ng pagpapakita ng gawaing maka-Diyos, kaakibat nito ang pag-iisip ng iba sa iyo na, "Hmm, hipokrito 'yan," or, "Hmm, ah, 'yan ay hindi makatotohanan, 'yan ay mapagbalat kayo." Kasama 'yun. Kaya kung minsan parang ikinahihiya ng marami ang mga usapin tungkol sa Diyos dahil masyado ngang concern sa sarili na iniisip ano ang sasabihin ng ibang tao sa iyo. Pero hindi mo naman naisip kung ano na lang ang sasabihin sa iyo ng Diyos. Sa dalawang bagay na ito, ano bang mas higit na mahalaga? Ang sasabihin sa iyo ng tao o ang sasabihin sa iyo ng Diyos? Masyado tayong concerned sa sarili kung minsan sasabihin natin, anong anong pakinabang ko diyan? May mapapala ba ako diyan? Kung minsan iniisip, sa halip na may mabuti akong mapala diyan, nasama pa ang loob ko dahil doon sa pagtingin o pagtrato ng ibang tao sa akin. Sarili. Nakalimutan nating tunay na limutin ang ating mga sarili. Hangga't may buhay, tayo'y magkakasala, tayo magiging makasalanan. Ngunit may mga paraan upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at makalimutan ng Diyos. Ikalawa, mali ang ating mga pinagpapahalagahan. Mali talaga ang ating mga pinagpapahalagahan. Inuubos natin ang ating maraming lakas, pagod at panahon sa mga bagay na hindi naman natin madadala sa kabilang buhay o kamatayan. Hindi sinasabing masama ang pera. Kailangan yon sa ating pangangailangan. Subalit kapag inuna mo ang kayamanan, kapag inuna mo ang kapangyarihan, kapag inuna mo ang impluensya dito sa mundo higit sa Diyos, nagkakasala ka ng idolatry. Nagiging parang number one mo na o Diyos mo na ang mga bagay na ito sa halip na dapat mong Diyosin ang dapat na tunay at nag-iisang Diyos. Yung mga pinag-ubusan mo ng lakas, panahon at kayamanan, pagdating ng araw, lahat ng ibinigay sa iyo, kung hindi mo gagamitin ng wasto at maayos sa dapat, katulad ng pera, pwede mong gamitin sa pagtulong ng kapwa, lalo na yung mga nangangailangan. Pag namatay ka at hindi yun ang nagawa mo at meron ka nito, baka sa huli sabihin ng Panginoon, pagdating mo sa langit, you wasted it. You wasted it. Sinayang mo. At yun yung siguro yung isa sa magiging napakasakit na bagay na pwede nating marinig o makamit kapag hindi natin pinagpahalagahan ang mga dapat pagpahalagahang higit tulad ng mga bagay tungkol sa Diyos, kapag hindi natin nakalimutang limutin ang ating sarili, tunay na limutin ang sarili upang makasunod sa Diyos. Tigilan natin ang masyadong pagtingin sa ating mga sarili. Gawin nating priority kung ano yung mga bagay na dapat yun ngang prioridad, hindi yung sasabihin ng ibang tao. At pagpahalagahan natin, let us value the things that are truly lasting, yung mga tunay na talagang magtatagal. Huwag natin sanang sa huli marinig ang sasabihin ng Panginoon na sinayang mo, sinayang mo, you wasted it. Amen.